sa katatapos na SONA ng Pangulo kahapon, nabigyang daan niya yung usapin ng katiwalian sa bansa? Mayor? Yes, yes, Laila, oo. In fact, yun ang pinakaunang kanya topic niya, no? Part ng kanyang speech yung tungkol sa mga katiwalian sa ating bansa. Eh, isa ko kayo sa, kung di ako nagkakamali, Glenn, naging opisyal doon sa ICI na binuo noon. Kaya lang may mga ilang concern si Mayor at hindi na rin siya nagtuloy doon. Ano bang nangyari doon sa Mayor, investigasyon at resulta nung mga sinagawa ninyong pagsisiyasat sa mga flood control projects sa iba't ibang mga lugar sa bansa? Well, alam mo, Laila and Glenn, 2 weeks lang ako doon. Ano? Oo nga po At nung naumpisaan ko na yung investigation, kasi nga, ang designation ko doon was investigator and special advisor. Yes. Siguro nung lumalalim na yung aking investigasyon at yung mga nakikita, siguro may natataranta. Kaya on the 10th day, biglang nag-announce si Yusek Castro na hindi na ako investigador, special advisor na lang. Kaya kung ganun din lang ang aking role, minabuti ko na mag-resign kasi wala na akong kwenta doon. I don't add value anymore to the mission and function ng ICI. Tama, At doon ba sa pag-imbestiga mo, Mayor, lumulutang na bang pangalang Speaker Martin Romualdez? Kasi kahapon binanggit ito ni Pangulo, pero hindi niya binanggit ang pangalan, binanggit niya lang yung dating Speaker. Pero doon sa pag-imbestiga mo, talaga pag-imbestiga, lumutang na talaga ang Martin Romualdez na isa sa mga arkitekto sa flood control scam na ito. Yes, consistent yan. Yung pangalan niya is very consistent. Okay. Pangalan ni former Speaker Romualdez. Okay. Yan, sila Saldico, Garjola, at yung mga iba pang congressman dyan sa iba't ibang lugar. Bulacan, contractor kung tawagin? Contractor sila, contractor? Yan sa Davao Occidental, gano'n. Oo. Okay. Marami, halos lahat ng sa mga nakikita naming mga dokumento, halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas, halos pinakialaman ng nagkaroon ng anomalya at kalimitan, kasabwat, siyempre yung mga mambabatas. Unfortunately, yung mga mambabatas hindi pumipirma. Nangongolekta lang. Yes. Nangongolekta lang. Hindi pumipirma. Nagmamaleta lang. So, paano yun, Mayor? Paano natin mapapatunayan ngayon kung sa gagawing mga pagdinig, kung sakali mabubuksang muli itong mga pagsisiyasat tungkol sa mga flood control project? Kung walang pirma, sino ang maaring madidiin dito? Mahirap talaga, challenge. Pero isang paraan dyan is talagang kasuhan yung mga kontraktor, kasuhan din yung mga DPWH, kasuhan yung ikulong at kaikulong silang lahat. At kung ikukulong silang lahat, ikulong sila doon sa mga ordinaryong city jail para at the end, pag naghihirap na sila, magsasalita na rin sila. Ayun, alam mo kung meron din, another is, tingnan nila lahat yung mga, sino ang nagpa-release ng mga pondong ito. No? At makikita mo uli yung signature ng mga mambabatas dyan. Kaya kailangan talaga ng matinding investigasyon. Kasi may mga tradecraft sa investigation Yes, na hindi ko naman pwedeng banggitin dito. Tama. Kaya kailangan talaga, pero kung ang isang opisina na tulad ng ICI, tinanggalan mo ng investigative capability, walang kwenta yon. Kasi ang intention mo nga is maghanap nga talaga ng, ang kwenta mo nga is maghanap ng ebidensya, pero kung tatanggalan mo ng investigador, ano pang gamit, no? At actually, in the end, ginagawang pag-imbestiga, parang na-dissolve din. At sabi natapos na yung naging function ng ICI, Mayor. Ganun nga yun nangyari. Kaya kung titingnan mo yung mga cases, o kaya yung mga dokumentong na i-prepare ng ICI, puro referral.
Puro referral lang. Aha. Hindi siya complete case investigation report. Na Okay. dapat ganun sana ang ginawa ng ICI. Kung meron siyang, kung hindi tinanggalan ng investigative capability. Apo. Kayo ba, Mayor, naniniwala na binanggit nyo kanina nga na consistent na sa pag-imbestiga, lumulutang ang pangalang Martin Romualdez, Saldico, Congressman Garjola? Kayo ba'y naniniwala na sila talaga yung pinaka-top level ng nakawang ito at walang kinalaman ng Malacanang dito? Or hindi sila gagalaw, sila Speaker Martin Romualdez, si Saldico at yung iba pa, kung walang go signal ng mas mataas sa kanila? Well, siguro maganda siguro kung ang ipapatawag dyan sila former USEC Adrian Bersamin Tama. o kaya sila Pandaman. former USEC Trajib Olivar Opo. at siyempre yung ating DBM din, Secretary Pandaman, opo. at at iba pa. Iba pa, no? Kasi kung naman yan it is a public knowledge. Kaya lang, unfortunately, nobody would like to talk about it because it is an inconvenient truth. Oh, yes. Pansin ko din yun Mayor. Imagine, ang dating kalihim ng Department of Budget and Management and even yung ating dating Executive Secretary ay biglang nga napalitan during na ginagawa ang investigasyon ng ICI. Yes. Alam mo, isang matinding dokumento na kung makukuha mo talaga yung original copy niyan, ito yung raw files nung ginawa ni Cabral. Kasi yung nasa akin is a 19-page file na nagpapakita lang ng mga pondo na inalat sa mga legislative districts, sa mga congressman. Hindi kasali yung mga party list, hindi rin kasali yung mga senator, hindi rin kasali yung mga ibang mga cabinet secretaries, at may mga codes yun. Kung makuha nila, kung makuha yung original na document nun, matibay din na ebidensya, at the same time, hindi siguro siya muna matatawag na material evidence, pero napakagandang lead yun for the investigators. Na yung document ba na yan, Mayor, hawak ni dating Yusek. officer o Yusek Cabral? Siyang nag-prepare nun Kasi nung kinonfront ko siya, nanginginig nga siya 2 days before I resigned, I confronted si Miss Cabral during the hearing or interview ng ICI. At talaga doon, nanginig siya. Nanginig siya na gusto doon. Siguro nag-iisip siya, bakit? Meron akong kopya. Pero yun nasa akin, kwan na yun derivative na yun Di pa yun yung original. Kung makuha mo yung raw file, ang daming information doon sa raw file na yun. I saw it I saw the raw file. Yes, oo. But I don't have the original copy. Yan ba yung copy rin, kapareha dun sa kopya na hawak ngayon, kung di ako nagkakamali, di pa nailalabas lahat ni Congressman Leviste? Leandro Leviste? Tama. Same pa po yan? Most probably. Most probably, he has a copy. Pero until now, hindi pa ito nailalabas. Mukhang nag-aantay lang ng tamang panahon ang ating isang mambabatas dyan sa Kamara, Mayor. Kasi pag nilabas mo yan, mahahaluan ng politika yung impeachment. Sabihin na arm twisting, o kaya maraming isyong ilalabas. Kaya mas mabuti na separate siya para hindi siya maisama doon sa impeachment. At syempre, yung issue pa dyan sa loob ng Senado ngayon. Kaya not the right time na ilabas muna. Okay. So, kung ating mapapansin dito, Mayor, parang ipinauubayan na ni Pangulong Marcos ang pag-imbestiga sa ombudsman. So, para bang hindi na mag-imbestiga ba ito, Blue Ribbon?
Tapos maging nga po sa Kongreso, sinabi mismo ni Congressman Sandro Marcos idinadada po muling buksan po sa Kamara yung investigasyon po sa flood control scandal. So, sabihin ba, kailangan, para bang gusto ipaiwatag dito ni mismo na Pangulo na, dyan po sa Senado, dyan sa Kongreso, wag na kayong mag-imbestiga, ang ombudsman ng bahala? Well, alam mo, sa akin pananaw, talagang hindi naman talaga sila pwede ang mag-imbestiga. Okay. Paano mo i-imbestigahan yung sarili mo? Kumbaga yung kriminal, siya mismo mag-iimbestiga na sarili niya. Opo. Oo nga. Diba? Oo nga. Kaya useless lang, di ba? Oo. Kaya lang, kung ipapaubaya mo lahat sa ombudsman, hindi kakayanin. Oo Eh, nga. sa dami ng kaso niya, no eh. So, kailangan mo talaga ng tulong ng PNP lahat. Aha. Dapat merong talagang isang malakihang directive coming from the president na I want yung kumbaga yung resulta, konkretong action at measurable yung resulta. Let us say, I want for the next 3 months, I want 1,000 cases to be filed against all those involved in this infrastructure anomaly. Yung 1,000 cases na yan, siguro 1:200% pa lang yan. Opo. 1 out of the 200, 1:200 pa lang sa ratio in terms of ratio and proportion. Ganyan karami ang kaso. Kasi kung titingnan mo, siguro baka mahigit 200,000 yung anomalya dyan sa infrastruktura. 1,000 nga lang yung Dapat kailangan ganun may numero talaga para at least yun talaga yung target. May kailangan define the target, measurable yung progress, measurable din yung outcome, resulta. Yung naging initial investigation ninyo, Mayor, saang mga lugar ba yung napuntahan ninyo at napansin ninyo talaga na hindi ginawa at nagkaroon ng anomalya sa mga proyekto ng departamento ng DPWH? Well, doon sa mga napuntahan namin, limited lang yan. Diyan sa La Union, diyan sa Benguet, diyan sa Davao Occidental. Meron din kaming nakita rin diyan sa Davao City na nakita yung overpriced. Meron kaming nakita sa Ilocos Norte na even inform si Vice Governor Matthew na sarili ng lugar ni Senator Aimee gumawa pa sila ng kalokohan doon. Sisipin mo, dineclare nila yung isang flood control project na force majeure, act of God, when in fact nung tinanong ko yung mga tao sinabi ng mga engineers doon ng DPWH, sir, kasi malakas po yung tubig dito. Hindi nila alam, kinausap ko yung mga nakatira doon. Sir, wala pong katotohanan yun. Wala pong malakas na tubig dito. Grabe, Sa kabila po yun, hindi po rito. Isipin mo yung mga yun na anomalya. Lalo pa kaya kung nakaikot kami mabuti sa Pampanga. Sa Pampanga, marami dyan. Kung napuntahan siguro namin lahat ng probinsya, Diyos ko. Lahat siguro may anomalya. Lalo dito sa Bulacan siguro, laging baha dyan sa Bulacan, Mayor, Pampanga. Magugulat kayo dyan siguro kung ang pera ng taong bayan, yung mga taxes na binayaran natin, maayos na na-implement dyan sa mga lugar na yan, sa Bulacan, sa Mindoro. Para sigurong Clark na yan. Clark City na yan. Sa laki ng pera. Kaya lang yung mga naging Clark City, yung mga bulsa na mga magnanakaw na yan. Na mga mambabatas. At syempre, may mga kasabwat din sila mga local chief executive. Hindi naman natin pwedeng baliwalain. Pero, Mayor, kayo ba'y naniniwalang hilalaglag talaga ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez? O wala siyang masabi ngayon dito? Kasi yun ang kanyang zona Kailangan niyang banggitin kasi yung mahiya naman kayo, 1 year na yun Ba't hanggang ngayon parang wala pang big piece? Kayo ba'y scripted ba ito? Naniniwala kayong ilalaglag niya talaga si Martin Romualdez? At naniniwala ba kayo na mayroon din bala si Martin Romualdez laban dito kay Pangulong Marcos? Siguro, now that
the commitment is out in the open, Mhm. he has to deliver it. Mhm, mhm. Ganun ko na lang siguro sasagutin. Opo, opo. He has to deliver it. Diba? At kung si Romualdez, naidala niya, madali na rin yan dalhin yung mga, mas madali yung iba. But for the meantime, Opo. habang nangungulek pa sila ng ebidensya laban kay Congressman Romualdez, siguro marami ng kasong na i-file. Kami nga, ang dami nang rin namin na ikasong na i-file na hanggang ngayon pending pa rin. Di Grabe, pa. no? Hinihintay nga namin na sana may issue na ng warrant of arrest against this certain congressman or congressman para at least makulong na sila at maramdaman na nila yung Yung, maramdaman na nila. oo. Oo. Mukhang ito nga, medyo matatagalan pa siguro yan. Ang ganitong naging pahayag. Kasi kung ating babalikan, like what happened to former Yusek Cabral, di ba? Naging close case na rin yung nangyari doon attorney, bagamat, di natin alam talaga kung anong totoong pangyayari doon sa kanyang pagkawala. Mayor. Oo nga, sayang yun. Dinala niya sa kanyang hukay yung mga matitinding impormasyon at mga ebidensya. Oo. Pero malamang kung na-exploit yun, marami pa sanang nakuhang mga ebidensya doon sa kanyang mga computer, sa kanyang mga dokumento, halos lahat. Kung mabilis sanang umaksyon. Oo. Kaya lang, yes. for some reason, mahirap kasi kung walang mga nagdadirect o walang nag-orchestrate. Opo, opo. Anyway, Mayor. Pero may Laya, may yung, tanong ka yung, yung binanggit nyo kayo na si Congressman Garjola, mukhang talagang malaki yung pasabog dito ni Congressman Leandro Libiste sa kanya, pero parang wala rin naging action sa kanya. Kasi kitang-kita daw na talagang ang dami niya talagang sangkot sa anomalya sa flood control. Ano kaya nangyari? Kayo ba'y napatunayan nyo din sa pag-imbestiga nyo? Malibang kay Martin Romualdez, ay si Congressman talagang Garjola, malaki rin ang kanyang partisipasyon dito sa flood control? Ay, matindi. Kaya lang, ang gustong-gusto niyang project, yung mga solar lights, mga ganon. mga aside from yung flood control, yung iba. Kasi, nagagamit sa iba. No? kuminsan, ang nangyayari lang sa kanila, middlemen lang sila Oo. Kasi kukunin ko kay saldi ko ng 15% ang ibibigay ko, ipapasa ko sa ibang congressman ng 25%. Laway lang ang puhunan, di mayroon siyang 10% kagad. Namamalengke kung ibig sabihin ganun, Mayor. Namamalengke. Kasi, kasi like, ganyan daw minsan may project ka, Within their circle din lang. Yung kukunin diba? nila tapos ibinebenta sa iba. Yan ang problema. Tapos yung congressman na nakakuha nun, kukuha pa rin dun, Mayor, kikickback pa rin dun, di ba? Kasi 25% doon kay Garjola, paano sa congressman na bigyan ng project? Bahala na sa pumatong. Oo. Ganyan katindi. Ganyan ang naging livelihood program nila. Grabe, sa Kongreso. Oh. No? Yung mga magnanakaw, nagpapasahan ng kanilang mga ninakaw. Sila, business nga yan nila. Grabe, Kaya, di ba nakakapanggigigil, di ba? Tama, no? Na yung pera ng taong bayan, yan, yung mga taxes na binayaran nyo, pinaghirapan nyo. Tapos, kung ipamigay nila, kala mo utang na loob pa natin sa kanila. Oo, no? Nagpagawa ng kalsada, nagpagawa ng tulay. Pasensya na kayo, pero mga hayop na yan. Oo, hindi, talagang grabe talaga yung pagnanakaw. Hindi, kung talaga